Mga kaibigan, isipin mo ito. Pumunta ka sa isang sikat na mall para mag-shopping. Masaya kang tumitingin ng damit tapos biglang naglalakad ka papunta sa fitting room. Tahimik. Walang tao masyado. Nagsusukat ka ng pantalon pero may kakaibang tunog na naririnig ka mula sa ilalim ng sahig. Gumagapang. Parang pagdulas ng kaliskis ng isang ahas. At bago ka pa makalabas ng fitting room, biglang bumukas ang trapdoor sa ilalim ng paa mo. Nahulog ka. Madilim. At sa dilim, dalawang mata ang nakatingin sa'yo. Mata ng nilalang na kalahating tao, kalahating ahas. Yan ang sikat at nakakakilabot na urban legend ng Robinson Snake Creature. At ngayong gabi, pag-uusapan natin ang lahat ng tungkol dito, ang pinagmulan, ang mga detalye, at kung bakit hanggang ngayon, buhay pa rin sa isipan ng mga Pilipino ang alamat na ito. Ako si Ka Elias, at dito sa ating channel, aalamin natin ang mga alamat, misteryo, at paniniwala na bumabalot sa ating bayan. Mga Ka Elias, welcome sa isa na namang nakakakilabot na gabi ng kwento. Kung ikaw ay mahilig sa mga alamat ng Pilipinas, mga kababalaghan at mga misteryo, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-save para hindi ka mahuli sa mga kwento natin gabi-gabi. Ngayong gabi, hahatiin natin ang ating kwento sa 4 na bahagi. Una, sisimulan natin sa mismong alamat, ang twin snake creature na sinasabing anak ng may-ari ng Robinsons. Pangalawa, titingnan natin ang mga detalye at mga kwento ng mga taong sinasabing nakakita o nakarinig tungkol dito. Pangatlo, pag-uusapan natin kung bakit nagkaroon ng ganitong uri ng alamat sa Pilipinas. At panghuli, bibigyan natin ng malalim na paliwanag kung ano ang aral at kahulugan ng kwento. Kaya relax ka lang, isara mo ang ilaw, at sabay tayong lumusong sa alamat ng Robinson Snake Creature. Sabi nila, noong dekada 90, kumalat ang isang alamat na nakapagpayanig sa buong Pilipinas. Ang kwento, may anak daw ang isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. At hindi ito ordinaryong anak. Dahil sa isang sumpa, ipinanganak daw siyang kambal. Isang normal na tao, pero ang kakambal niya ay isang nilalang na kalahating ahas. Itong twin na ito, hindi lumalabas sa publiko. Itinatago daw siya sa pinakasikretong parte ng isang kilalang mall, sa mismong fitting room. At tuwing may maganda o gwapong customer na pumapasok doon, may posibilidad na siya ay mawala. Ang iba, bigla na lang hindi na nakikita. Ang sabi ng iba, kinukuha ng snake creature na ito para maging pagkain, o minsan, para maging asawa. May mga kwento pang ikinakalat na mismong mga fitting room daw ng Robinson sa ermita o sa galerya ay may trapdoor. At kapag hindi mo alam, at natsamba ka sa saktong fitting room, babagsak ka sa isang nakatagong kwarto sa ilalim. At doon, nakaupo ang isang dambuhalang nilalang na may katawan ng tao sa itaas, pero mula baywang pababa, ahas. Ang mas nakakatindig balahibo pa, ikinukwento ng ilan na ang mukha ng nilalang na ito ay kamukha ng isang sikat na artista. At dito lalo pang sumikat ang alamat. Sa mga high school at college students noon, sobrang usapan ang tungkol sa sikat na actress na bigla na lang nawala sa eksena, tapos bumalik ulit, parang walang nangyari. Sabi nila, siya raw ang kapatid ng snake creature. At siya raw ang ginagamit bilang pain para akitin ang mga taong papasok sa fitting room. Kung titignan, para siyang isang pelikula. Pero sa panahong iyon, totoo ang takot ng mga tao. May mga kabataang babae na natatakot mag-shopping mag-isa. May mga nanay na ayaw dalhin ang mga anak nila sa mall. May mga tao na talagang umiwas na pumunta sa Robinsons. Pero teka, mga ka-Elias, saan ba nagsimula itong kwento? Ang sabi ng iba, nagsimula raw ito sa mga construction worker. Habang ginagawa pa lang ang mall, may mga nagkukwento na parang may kakaibang naririnig sila sa ilalim ng lupa. May kumakaluskos, may gumagapang. At dahil sa takot ng mga tao sa ahas, lalo na't marami ang naniniwala sa mga engkanto at sumpa, mabilis kumalat ang tsismis. Tapos, nang pumutok ang balita na may sikat na artista na parang nawala sa showbiz bigla, doon na pumutok ng husto ang alamat. Ang tao kasi mahilig mag-ugnay ng mga misteryo. Kaya sinimulang ikonekta ang pagkawala ng artista sa nilalang na ahas. Kung iisipin mo, para siyang Pinoy version ng mga urban legend sa ibang bansa. Sa Amerika, may mga kwento tungkol sa mga tao na nawawala sa motel o hotel. Sa Japan, may mga kwento tungkol sa mga multo sa CR ng eskwelahan. Pero sa atin, fitting room ng mall. Napaka-relatable kasi lahat tayo, nakaranas ng magpunta sa fitting room. Kaya ang takot, totoo. At dahil ang kwento, may halong sikat na tao, halong takot sa mall na puntahan ng lahat, at halong posibilidad na baka totoo,
lalo siyang naging makapangyarihang alamat. Mga ka-Elias, isipin mo ito. Pumapasok ka sa fitting room, biglang bumigat ang sahig, at maririnig mo ang tunog ng bakal na bumubukas. At bago ka pa makatakbo, wala ka na. Kinain ka na ng alamat. Kung gusto mong malaman kung paano ikinuwento ng mga nakasaksi, at kung paano kumalat lalo ang chismis na ito sa buong bansa, manatili ka lang. Pero bago tayo tumuloy sa susunod na bahagi, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, i-subscribe ang ating channel ka-Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala, at i-save para pwede mong balikan. Dahil sa susunod na bahagi, ilalahad natin ang mga kwento mismo ng mga taong sinasabing nakasaksi at nakarinig ng Robinson Snake Creature. Sabi ng matatanda, walang alamat na kumakalat kung walang kwento ng mga saksi. At dito nagiging mas nakakakilabot ang Robinson Snake Creature. Dahil maraming tao ang nagkwento na sila mismo, may narinig, may nakita, o may kakilalang nawalan ng kaibigan sa mall. May isang kwento na kumalat sa Maynila. Isang estudyante raw mula sa isang kilalang unibersidad ang pumasok sa fitting room ng Robinson's Galleria para magsukat ng bagong damit. Pagpasok niya, nag-text pa daw siya sa kaibigan niya na nasa labas. Pero makalipas ang ilang minuto, hindi na siya lumabas. Naghintay ang kaibigan, naghintay pa, hanggang sa inabot na ng halos 1 oras. Nang tinawag ang guard at pinabuksan ang fitting room, wala na siya doon. Sabi ng mga guard, baka daw umalis na sa ibang exit. Pero ang kaibigan, alam niya, hindi ganun ang ugali ng kasama niya. Sabi pa nga ng iba, kinabukasan daw, nakita nila ang mga gamit ng estudyante iniwan lang sa fitting room. Ang nakakatindig balahibo, cellphone lang ang natira, may isang huling text na hindi natapos. Ang sabi ng text, parang may gumagalaw sa sahig. May iba pang kwento mula sa mga sales lady. Ayon sa kanila, may mga pagkakataon daw na biglang umiilaw o nagbubukas ang fitting room kahit walang tao. Sabi ng isa, minsan daw habang nag-aayos ng damit, nakarinig siya ng kaluskos na parang malaking ahas. Kinilabutan daw siya at nagdasal. Kinabukasan, lumipat na siya ng trabaho. Kung titignan natin, normal na marinig ang ganitong mga kwento. Pero sa panahon noon, wala pang CCTV na tulad ngayon. Kaya madaling paniwalaan ng tao na baka nga may mga nawawala sa fitting room. At syempre, hindi mawawala ang kwento tungkol sa isang sikat na artista. Ang sabi ng iba, noong nawala raw siya bigla sa showbiz, hindi daw simpleng break lang. Kundi siya mismo raw ang ginamit bilang pain ng kanyang kakambal na kalahating ahas. Sinasabi pa ng ilan na kaya siya nagbalik ng mas payat, mas maputla, ay dahil may nangyari sa kanya sa loob ng mall. Pero teka, hindi lang sa fitting room umiikot ang chismis. Sabi ng ilan, minsan daw nakikita nilang may mga truck na pumapasok sa basement ng mall sa 10 oras ng gabi. Sarado na ang mall pero may mga delivery truck na lumalabas. Ang chismis, hindi daw damit o produkto ang laman ng mga truck na yon, kundi mga bangkay ng mga taong naging biktima ng snake creature. Nakakatindig balahibo, di ba? May isa pang kwento mula sa Visayas. Sabi ng isang pamilya na galing Manila, may kamag-anak daw silang biglang nawala matapos mag-shopping sa Robinsons. Hindi na natagpuan kahit saan. Ang huling nakita ng guard, pumasok daw siya sa fitting room. Pero walang record na lumabas siya sa exit. Ang masakit, hanggang ngayon, wala pa ring sagot kung nasaan na siya. Ngayon, mga ka-Elias, baka iniisip mo, baka gawa-gawa lang lahat ito. Totoo, pwedeng urban legend lang talaga. Pero isipin mo, bakit kaya sobrang naging malakas ang chismis? Bakit kaya hindi natigil agad? Ang sagot, dahil sa collective imagination ng mga Pilipino. Likas sa atin ang pagkukwento ng mga kababalaghan. At kapag pinagsama mo ang mall na sikat na puntahan ng lahat, ang takot sa ahas, at ang intrigue ng showbiz, siguradong sasabog ang kwento. Pero para sa ibang tao, hindi lang ito kwento. Totoo raw talaga. Sabi ng isang dating janitor ng Robinsons, minsan daw habang naglilinis siya sa may basement, nakarinig siya ng isang malakas na tunog. Parang pagdila ng malaking dila. Nang tumingin siya sa sulok, parang may gumagalaw na anino. Hindi na daw siya bumalik doon kinabukasan. Mga ka-Elias, ganito kalakas ang alamat. Kahit hindi mo siya makita ng personal, ramdam mo ang takot. Parang posibilidad na baka mangyari nga. Ngayon, isipin natin. Ano ba ang epekto nito sa mga tao? Sa mga bata, natakot sila pumunta sa fitting room mag-isa. Sa mga magulang, natakot silang iwanan ang mga anak nila. Sa mga empleyado, nagduda sila kung ligtas ba talaga ang lugar ng trabaho nila. At sa lipunan, naging usapan ito sa radyo, sa dyaryo, at lalo na sa tsismisan ng kapitbahay.
Kapag narinig mo ang kwento, gusto mong i-share agad. At dahil doon, parang apoy na kumalat sa buong bansa ang alamat ng Robinson Snake Creature. May isang kwento rin na kumalat noon mula sa isang call center agent. Ayon sa kanya, galing daw sila ng trabaho at nag-decide silang mag-mall para bumili ng bagong damit bago umuwi. Ang isa niyang kaibigan, pumasok sa fitting room para magsukat. Naghintay siya sa labas, pero ilang minuto lang, nakarinig daw siya ng parang tunog ng malakas na pagsara ng bakal. Akala niya una may bumagsak lang na hanger. Pero lumipas ang 10 minuto, hindi pa rin lumalabas ang kaibigan niya. Kumakatok na siya sa pinto ng fitting room pero walang sumasagot. Tinawag niya ang guard. Nang buksan nila, walang tao sa loob. Walang kahit ano. Ang gamit ng kaibigan niya naiwan lang nakasabit. Ang mas nakakakilabot, ang cellphone ay nasa loob, may draft ng message na nakasulat, "Tulong, may mata sa ilalim." Sabi ng call center agent, pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na niya nakita ang kaibigan niya muli. Sabi ng call center agent. Isa pa, may mga lolo at lola na nakikibalita noon. Sa mga tsismisan sa kanto, kwento nila na may mismong mga tagalinis ng mall ang biglang nag-resign pagkatapos makakita ng kung anong nilalang sa likod ng fitting room. Ang sabi ng isa, habang naglilinis siya sa sahig ng fitting area, nakaramdam daw siya ng malamig na hangin galing sa sahig. Nang silipin niya, may maliliit na bitak sa kahoy. At mula roon, parang may makinis na kaliskis na dumaan. Mabilis, parang kidlat. Tumayo ang balahibo niya at hindi na siya bumalik kinabukasan. Mga ka-Elias, hindi mo ba napapansin? Sa bawat kwento, laging fitting room. Bakit fitting room? Kasi ito yung lugar na vulnerable tayo. Naka-undress ka, nag-isa, at walang kasama. Natural, kung may trapdoor man o nilalang na nakatago, hindi ka makakapalad. Kaya para sa mga Pilipino, lalo siyang nakakatakot. Meron pang chismis na ikinakalat ng mga driver at guard sa paligid ng mall. Sabi nila, sa 10 oras ng gabi, may mga dumadaang truck na nakakover ng tolda. Walang makakasilip kung ano ang laman. Ang sabi ng ilan, baka raw mga produkto lang. Pero may ibang naniniwala, bangkay daw ng mga taong kinuha ng nilalang. At kapag sinubukan daw tanungin ng driver, tatahimik lang ito at iling. Ngayon, balikan natin ang sikat na artista na nasangkot sa kwento. Marami ang nagsasabing kaya siya biglang nawala noon dahil kinailangan siyang itago ng pamilya nila. Ang teorya, siya raw ang kambal na normal habang ang isa, naging snake creature. Kaya kung isipin mo, mas lalo itong naging chismis na malakas. Lahat ng tao may opinyon, lahat nagkakabit-kabit ng kwento. Sabi ng iba pang estudyante mula sa probinsya, noong unang beses silang dinala ng field trip sa Maynila at napadpad sa Robinsons, kinilabutan daw sila. Hindi sila makapasok sa fitting room kahit gustuhin nila. Sabi ng isa, parang may malamig na kamay na pumipigil sa kanya habang nasa pinto na siya ng fitting room. Kaya hindi na siya nagtuloy. Sabi ng estudyante. Hindi lang yan. May mga empleyado rin na nagkukwento ng biglaang pagkawala ng mga kasamahan. Isang janitress raw, nagpaalam lang na ikot sa restroom area, pero hindi na bumalik. Naghanap ang mga kasamahan, pero wala silang nakita. Ang record ng CCTV. Biglang nag-glitch. Nawalan daw ng ilang segundo ng recording. At sa mismong panahon na yon, wala na ang janitress. Mga ka-Elias, isipin niyo kung gaano kalakas ang epekto ng alamat na ito. Hindi lang simpleng takot, kundi pati ang mismong negosyo na apektuhan. May mga nanay na ayaw na talagang dalhin ang anak nila sa fitting room ng mall. May mga barkada na nagkakatuwaan at nagdader kung sino ang tatagal sa fitting room ng mag-isa. At may mga estudyante na nagkwento na parang tradisyon na kapag pinag-uusapan ang alamat ng ahas, laging Robinsons ang mall na mababanggit. Ngayon, bakit nga ba fitting room at hindi sinehan, o hindi CR, o hindi ibang lugar sa mall? May nagsasabi, dahil daw fitting room ay lugar ng pagbubukas ng sarili. Kung saan hinuhubad mo ang proteksyon mo at nagiging vulnerable ka. At kung isipin mo, ito ang perfect na lugar para umatake ang isang nilalang na naghahanap ng biktima. Mga ka-Elias, maraming kwento, maraming chismis. Hindi natin alam alin ang totoo, alin ang gawa-gawa lang. Pero ang sigurado, lahat ng ito ay nagbigay ng matinding takot, chismis, at usapan sa buong Pilipinas. Napansin nyo ba? Kapag may urban legend dito sa Pilipinas, parang apoy na kumakalat. Mula sa tsismisan sa kapitbahay, hanggang sa jeepney rides, hanggang sa radyo at dyaryo, at ngayon sa social media. Ang tanong, bakit kaya ganito kalakas ang kapit ng alamat tulad ng Robinson Snake Creature?
Una, dahil malapit siya sa araw-araw na buhay natin. Hindi ito kwento na nangyari lang sa malayong bundok o sa liblib na baryo. Mall ang setting. Isang lugar na pinupuntahan ng lahat. Bata, matanda, mayaman, mahirap. Lahat tayo may karanasan sa fitting room. Kaya ang takot mas ramdam. Hindi mo na kailangan ng imahinasyon. Pumunta ka lang sa fitting room at iisipin mong baka may trapdoor nga sa ilalim. Ikalawa, dahil malakas ang impluwensya ng tsismis sa kulturang Pilipino. Aminin natin, mahilig tayo sa tsismisan. At kapag may halong sikat na artista ang kwento, mas lalo itong kumakapit. Naging mas juicy ang alamat kasi may kasamang pangalan ng artista. At dahil hindi naman agad ito tinanggihan noon, mas lumaki ang apoy. May psychology rin dito, mga ka-Elias. Sa panahon ng 1990s, wala pang social media. Wala pang mabilis na fact-checking. Ang mga kwento, dumadaan lang sa salita ng tao. At alam natin, kapag may dagdag bawas, lalong sumisikat. Ang simpleng kwento ng isang estudyanteng nawawala, nagiging kwento ng trapdoor. Ang simpleng glitch sa CCTV, nagiging kwento ng malaking ahas na may kakambal na artista. Ikatlo, dahil ika sa atin ang takot sa mga nilalang na may halong tao at hayop. Mula pa noong sinaunang panahon, may mga kwento tayo ng tikbalang, kapre, at aswang. Mga nilalang na kalahating tao, kalahating kakaiba. Kaya nung pumutok ang kwento ng kalahating ahas, hindi na bago sa imahinasyon natin. Natural na agad itong naging believable. Dagdag pa dyan, mga ka-Elias, may malalim na simbolismo ang ahas sa kulturang Pilipino. Para sa iba, ang ahas ay tanda ng kasalanan, tukso, at panganib. Para sa iba naman, ito ay tanda ng yaman at kapangyarihan. Kaya kapag ikinonekta mo sa isang pamilyang mayaman at sa isang mall na malaki ang negosyo, swak ang narrative. Ang snake creature ay nagiging simbolo ng sakim na yaman, ng lihim na kapangyarihan, at ng mga taong handang magsakripisyo ng iba para manatiling mayaman. Kung titignan mo, parang social commentary ang alamat na ito. Hindi lang basta takot. Isa rin itong paraan ng mga tao para ipahayag ang kanilang damdamin laban sa mga mayayaman at malalaking kumpanya. Na parang sinasabi ng tao, baka kaya yumaman sila dahil may tinatago silang madilim na sikreto. May isa pang dahilan. Ang alamat ng Robinson Snake Creature ay nagsilbing bonding ng mga tao. Kapag nagkukwento ka ng ganito, nagkakaisa kayo ng tropa mo. Natatakot kayo sabay-sabay. Nagkakaroon ng shared experience. Kaya kahit hindi totoo, nagiging parte ng kultura. Katulad ng kwento ng White Lady sa Balete Drive o ng multo sa mga eskwelahan. At syempre, hindi mawawala ang role ng media. Noong sumabog ang alamat, kahit hindi diretso i-report ng mga dyaryo, may mga blind item, may mga kwento sa tabloid, at may mga DJ sa radyo na nagbabanggit nito. Ang resulta, mas lalo pang kumalat. Kasi kapag may authority figure, kahit pa DJ lang, na nagsabi ng kwento, mas madaling paniwalaan ng tao. Mga ka-Elias, kung isipin mo, parang kumpletong reset talaga. Meron kang setting na pamilyar sa lahat. Meron kang takot na rooted sa kultura, meron kang sikat na tao bilang dagdag intriga, at meron kang media at chismis na nagpalakas ng apoy. Kaya hindi nakapagtataka na hanggang ngayon, buhay pa rin sa kwento ng mga Pilipino ang alamat ng ahas sa mall. At dahil umabot ito sa puso ng bawat Pilipino, nagkaroon din ng epekto sa paraan ng pagtingin natin sa mga mall. May mga tao na kahit ngayon, natatakot pa rin pumasok sa fitting room ng mag-isa. May mga kwento pa nga ng mga bata na ayaw na mag-shopping dahil narinig nila ang alamat. Ganito kalalim ang kapit ng isang simpleng urban legend. Ngayon, mga ka-Elias, tanong ko sa inyo, bakit kaya kahit ilang taon na ang lumipas, buhay pa rin ang takot na ito? Dahil ba sa posibilidad na baka may katotohanan na? O dahil lang sa lakas ng imahinasyon ng mga Pilipino? Hindi lang basta chismis o takutan ang dala ng alamat ng Robinson Snake Creature. Kung tutuusin, parang salamin siya ng takot at kaisipan ng mga Pilipino noong panahon na yon. Isipin mo, dekada 90. Papasok pa lang ang globalisasyon, nagsisimula pa lang pumasok ang mga international brands, at unti-unti nang nagiging modern ang lifestyle ng mga Pinoy. Kasabay nito, biglang sumulpot ang kwento ng isang nilalang na nakatago sa pinakasikat na mall. Para bang may mensahe, kahit gaano ka-modern ang Pilipinas, hindi mawawala ang mga kababalaghan at paniniwala natin sa mga nilalang na hindi nakikita. Sa psychology, tinatawag ito na collective fear o shared imagination. Kapag may isang tao na nagsabing may kakaiba sa fitting room, madali itong kumapit sa iba. At kapag nadagdagan ng mga testimonya, kahit hindi verified, nagiging parang totoo na.
Dahil kung isa lang ang nagsabi, baka hindi ka panipaniwala. Pero kung 5, 10, o 20 ang nakarinig, kahit pa iba-iba ang bersyon, nagiging legit sa isipan ng tao. Meron ding tinatawag na scapegoat theory. Kapag may hindi maipaliwanag na pagkawala ng tao, o may sikat na personalidad na biglang naglaho, madaling gamitin ang alamat bilang paliwanag. Mas madaling paniwalaan ng tao na may ahas sa ilalim ng fitting room kaysa sa komplikadong reality ng pagkawala ng isang tao. Mga ka-Elias, hindi lang sa Pilipinas may ganitong kwento. Sa Japan, may urban legend tungkol kay Hanako-san, isang batang multo na nakatira sa CR ng eskwelahan. Sa Amerika, meron silang Bloody Mary na tatawagin mo sa salamin. Sa atin, fitting room ng mall. Ang pagkakaiba lang, ang kwento natin may halong artista at negosyo. Kaya mas malapit sa sikmura ng mga Pinoy, kasi nandyan ang dalawang bagay na hilig nating pag-usapan, showbiz at negosyo ng mayayaman. At kung titignan mo, parang social commentary talaga. Parang sinasabi ng alamat, huwag kang masyadong magtiwala sa malalaking establishmento. May sikreto silang tinatago. Kaya hindi lang takot ang dala ng kwento, kundi pagdududa. Mga ka-Elias, isa pang insight. Ang ahas, sa maraming kultura, simbolo ng tukso at kasalanan. Pero sa ilang paniniwala, simbolo din siya ng yaman at kapangyarihan. Kaya nung naging kwento na anak daw ng may-ari ng mall ang kalahating ahas, kumapit talaga ang chismis. Ang ahas bilang simbolo ng hidden power at yaman, swak na swak sa narrative. Ngayon, isipin mo kung paano ito nakaapekto sa mga bata at kabataan noon. Ang simpleng pagpunta sa fitting room, nagiging adventure. May mga nagdidare pa nga na magbilang ng segundo sa loob para makita kung may kakaibang mangyayari. May mga bata na natutong magkwento nito sa campfire, sa field trip, o sa overnight sa barkada. Ang epekto, hindi lang takot kundi bonding at entertainment. Pero may mas malalim pang dahilan. Sa totoo lang, ginagamit ng tao ang ganitong alamat para kontrolin ang takot. Kapag may pangalan ang takot mo, mas madali mo itong harapin. Kapag sinasabi mong may snake creature sa fitting room, mas kaya mo siyang iwasan. Kesa sa hindi mo alam kung anong panganib ang naghihintay sa'yo. Mga ka-Elias, mapapansin mo rin na kahit ngayon, kahit ilang dekada na ang lumipas, binabanggit pa rin ang Robinson snake creature. Dahil sa bawat kwento, may halong hiwaga, may halong katotohanan, at may halong simbolismo ng lipunan. At ito ang tunay na lakas ng alamat. Hindi mo alam kung totoo, hindi mo alam kung gawa-gawa lang. Pero ramdam mo ang epekto niya sa buhay ng tao. Kaya mga ka-Elias, masasabi natin na ang alamat ng Robinson snake creature ay hindi lang simpleng kwento ng kababalaghan. Isa rin siyang kwento ng kultura, ng takot, ng social issues, at ng collective imagination ng mga Pilipino. Kaya hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin siya sa isip at puso ng marami. Napakinggan na natin ang alamat, ang mga chismis, at ang mga dahilan kung bakit napakalakas ng kapit ng Robinson snake creature sa imahinasyon ng Pilipino. Ngayon naman, tanungin natin ang mas malalim na tanong, ano ang ibig sabihin nito? At ano ang aral na mapupulot natin? Unang-una, dapat nating tandaan na ang mga alamat at urban legends ay parang salamin. Hindi lang sila basta kwento ng takot. Sinasalamin nila ang mga takot, pangarap, at hinanakit ng mga tao sa lipunan. Kung titignan mo, ang Robinson snake creature ay nagiging simbolo ng mga bagay na ayaw nating pag-usapan ng diretsahan. Simbolo siya ng takot sa mga mayayamang pamilya na parang may kapangyarihan sa lahat. Simbolo siya ng mga lihim na hindi natin alam pero ramdam nating naroroon. At simbolo rin siya ng posibilidad na may mga taong nawawala at hindi natin alam ang tunay na dahilan. Sa psychology, sinasabi na kapag may collective anxiety ang isang lipunan, lumalabas ito sa anyo ng mga alamat. Parang vent ng tao. At sa kaso ng urban legend na ito, lumabas siya bilang kwento ng isang nilalang na kalahating ahas, kalahating tao. Mga ka-Elias, isipin natin. Hindi kaya kumapit sa atin ang kwento, dahil malalim ang ugat ng takot natin sa pagkawala. Bilang Pilipino, takot tayo sa ideya na biglang may mawawala sa pamilya natin, at walang makakapagsabi kung saan siya napunta. Kaya ang alamat ay nagsilbing paliwanag. Ngunit bukod sa takot, may isa pang simbolismo. Ang ahas, gaya ng nabanggit natin kanina, ay simbolo ng tukso, kasalanan, at minsan, yaman. Kung ikokonekta mo sa mall na puno ng shopping, material na bagay, at consumerism, parang may mensahe ang alamat. Na minsan, sa sobrang pagkahumaling natin sa material na bagay, baka may masamang kapalit. Kumbaga, sa pagpasok mo sa fitting room, hinuhubad mo hindi lang ang damit mo kundi ang sarili mong depensa. Para kang nagiging vulnerable sa tukso ng material na mundo.
At kung hindi ka mag-iingat, baka lamunin ka ng sistema. Mga ka-Elias, may isa pang mas malalim na pagbasa dito. Ang alamat ng Robinson Snake Creature ay parang pagsasabi ng tao na hindi lahat ng kumikinang ay ligtas. Minsan, sa likod ng mga magagandang ilaw ng mall, sa likod ng magagarang damit, may mga lihim na hindi nakikita. Ang aral. Una, maging mapanuri tayo. Hindi lahat ng nakikita natin ay dapat paniwalaan agad. At hindi lahat ng naririnig natin ay totoo. Pero sa parehong oras, huwag din nating maliitin ang kapangyarihan ng kwento. Dahil ang mga alamat may kakayahang magpabago ng pananaw, magtakot, at magbigay ng babala. Ikalawa, huwag tayong maging alipin ng takot. Ang alamat ay parte ng ating kultura. Pero huwag natin hayaang pigilan tayo nito sa pamumuhay ng normal. Ang fitting room, mall, o kahit anong lugar, ligtas kung marunong tayong mag-ingat. Ikatlo, alagaan natin ang ating imahinasyon. Minsan nagdadala ng takot ang mga kwento, pero minsan din nagiging daan sila para mas maunawaan natin ang ating sarili at lipunan. Mga ka-Elias, sa dulo ng lahat ng ito, ang Robinson Snake Creature ay hindi lang simpleng kwento ng ahas sa fitting room. Isa siyang kwento ng tao, ng kultura, at ng lipunan. Isa siyang kwento na nagtuturo na kahit sa gitna ng modernisasyon, dala-dala pa rin natin ang ating mga alamat, misteryo, at paniniwala. At siguro, ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Dahil ang mga alamat, hindi lang sila tungkol sa kung ano ang nakakatakot. Tungkol sila sa kung sino tayo bilang Pilipino. Mga ka-Elias, natapos natin ang buong alamat ng Robinson Snake Creature, mula sa kwento, sa mga chismis, sa mga dahilan kung bakit kumapit ito, hanggang sa kahulugan at aral nito. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel na ka-Elias, alamat, misteryo, at paniniwala, at i-save para mabalikan niyo ang mga nakaraan nating kwento. At syempre, ibahagi niyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Dahil sa huli, mas masarap matakot kapag may kasamang nagkukwentuhan. Ako si ka-Elias at ito ang ating kwento ngayong gabi. Tandaan, hindi lahat ng alamat ay dapat katakutan. Minsan, sila rin ay dapat pahalagahan. Magandang gabi sa inyong lahat.